Good morning, madlang people. Kagigising ko lang. Di pa ako nakapagilamos. Anyway, may bad cholesterol ka ba? Tapos, mataas yung blood sugar mo. And then, breastfeeding mom ka ba tulad ko? Well, tong tea na gagawin ko is para sa'yo to. So, manood ka. So, hindi kami nagko-coffee ng asawa ko. Kaya gumagawa lang ako ng mga tsaa namin. So, today, gagawa ako ng tea using fenugreek seeds. So, ano ba yung fenugreek seeds? Alam ko spice to ng mga ng mga Arabo. Alam ko So, yun. So, ano bang benefits ng pag-inom ng tea ng fenugreek? So, ito yung mga benefits niya. Nilista ko to. Help with digestion. So, yung may mga bloating, mga constipation, mga ganon, yung may mga indigestion, nakakatulong to sa gut health. Tapos, cholesterol, yung may bad cholesterol. Nakaka-lower siya ng bad cholesterol. Yes, nakaka-lower po siya. Matagal ko na tong iniinom. Siguro mga, 1.5 years na. Or sobra, almost 2 years na ko na tong iniinom. Tapos, okay naman. Okay yung mataas kasi ang cholesterol ko before. So, ngayon, umokay yung bad cholesterol ko. Tapos, meron din ako, pre-diabetic din ako before. Then, last November, nagpa-check ako, normal yung blood sugar ko. As in, normal. As in, nakakabigla lang kasi normal siya. Wala akong diabetic. Hindi na ako pre-diabetic. Tapos, ano pa ba? Breastfeeding. Sa breastfeeding mom. Kung gusto mabuboost yung milk production mo, well, this is for you. Ano pa bang mga benefits nito? Basta marami siyang benefits, i-search nyo na lang. For me kasi yun yung, kaya ko siya tinitake, yun yung mga yun yung mga concerns ko talaga dati. Which is naka-help sa akin tong fenugreek seeds. So, ito yung fenugreek seeds. So, yan. Tuturo ko naman sa inyo kung paano siya gawin. So, dahil dalawa kami ng asawa kong iinom, meron akong ditong 2.5 cup o 2.5 na tasa ng tubig. Tapos, syempre nilagyan ko na yan para shortcut na. Tapos, maglalagay lang ako netong fenugreek seeds. Dito, isa. Ano to 1 tablespoon to. Dalawa. Tatlo. So, 3 kutsara ang nilalagay ko. Pag dalawa kaming umiinom. Pag mag-isa lang, pwede na yung 1.5. Pwede nga isa lang Tapos, pakukuluan ko lang yan ng 10 minutes. Okay. So, antayin lang natin siya kumulo. So, nag-alarm na ating So, nag-alarm na yung timer. Ganito siya pag kumukulo. So, yan siya. Actually, may other way naman kung paano gawin yung fenugreek. Kung hindi ka matsaa, pwede mo siyang gawing, ibabad mo lang siya, yung 1 tablespoon, babad mo siya sa tubig, magdamag, sa isang basong tubig. Tapos, ngayon, pag kinaumagahan, kinabukasan, pwede mo na siyang inumin. Yung mga hindi matsaang tao. Kasi kami nung asawa ko, may uminom ng mainit sa umaga. Kaya, ginagawa ko siyang tsaa. So, kunin na natin. Tapos, isasala na lang natin. So, ito. Sasalain ko lang siya.
ito na yung tea namin ng asawa ko. 'Di ba? Sakto lang siyang tig isang tasa. Kanina 2.5 yun nilagay ko. Kaya 2.5 yun nilalagay ko kasi nga magbabawas pa yung tubig pag pinalitan, pinakuluan. So, Papa, your tea. Oh. So we can eat. So, yun yung tea namin. So, kung kayo may may mga bad cholesterol, mataas yung blood sugar, mga ganyan, ito inumin nyo. Nakakatulong talaga siya. So, next naman, ang gagawin ko naman tomorrow is yung para naman sa stone ko kasi meron akong kidney stone. Yun din yung nakatulong sa akin para ma-flush ko yung dalawang stone ko. So, ngayon meron na lang akong tig-isa. So, bukas na yun. Sige, bye! Wait, pahabol ko na rin pala. Yung ihi nyo or yung minsan yung pawis nyo, mangangamoy parang yung maple syrup, ganun siya. So, normal yun dahil lang dun sa fenugreek. So, yun lang, babuch.